Alam mo ba kung ano yung unang hinuhusgahan ng mga tao sa YouTube? So, hindi yung content mo. Ito yung thumbnail natin. Hindi ka ba nagtataka kung bakit walang nakiklik ng mga video mo? Alam mo, kahit sabihin pang napaka-solid ng content mo, kung pangit yung thumbnail, patay pa rin yung views mo. Hello mga ma'am sir, welcome back sa ating channel. Kung bago ka dito, ako si Jem at nagbibigay tayo ng mga tips para sa mga aspiring YouTubers. So today pag-uusapan natin yung CTR killer. Click-through rate kaya mababa yung views ng mga videos natin. Pag-uusapan natin yung thumbnail mistakes na pumapatay ng CTR natin. Guys, nangyari na rin ba to sa inyo na ilang beses nyo na nasabi after nyo gawin yung video na to na okay na to, maganda tong video na ginawa ko na to, solid to, pero bakit after you upload it, bakit nasa 20 views lang, bakit nasa 50 views lang? Alam nyo po, hindi pinapanood ang mga video natin kasi hindi kiniklik. At sabi ko nga kanina, kung unang hinuhusgahan ng mga tao dito sa YouTube, hindi po ito yung content natin. Yung unang hinuhusgahan dito ay yung ating thumbnail. Okay, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa mga ma'am and sir. Number one mistake sa thumbnail natin, nakalimitang nangyayari talaga. Unang mistake, sobrang daming text. Sobrang daming text na mga nilalagay sa thumbnail. So, yan po yung unang-unang CTR killer. Sobrang gulo ng thumbnail, ang daming nakalagay, ang daming nakasulat, hindi na mabasa. Na nalilito na yung mga viewers, nakukonfuse na kung ano ba talaga yung topic sa video mo. Sobrang daming nakalagay. Alam mo, kuya, hindi yan PowerPoint presentation. And guys, tandaan natin na sa cellphone, maliit lang yung thumbnail. Kaya kung kailangan pang basahin yan yung mga sobrang daming pinaglalagay natin, hindi na po yan mababasa. Hindi na yan babasahin. Guys, isang maa-advise ko sa inyo. Okay, rule number 1 sa thumbnail, 2 to 4 words lang. O, kahit sabihin namin 2 to 5. 2 to 5 words lang. No, hindi na susobra dyan. Para malinaw, mababasa, clear yung nais ninyong iparating sa mga audience ninyo about sa video na in-upload ninyo. Second, malaki at malinaw. Yung nababasa talaga. And isa pang importante, kailangan iisang idea lang. Diba? Yung thumbnail mo, hindi nalalayo doon sa title mo. Diba? Kasi kung yung thumbnail mo is kailangan mo pang i-explain ng bongga, so doon palang failed na kaagad. And now, mistake number 2. Walang emosyon. Napaka-importante nito guys. Ito yung mistake na kalimitan na hindi na i-apply nung iba, lalong-lalo na yung mga baguhan. So, walang emosyon yung mukha. Nakikita nyo ba yung ibang mga creator dito na gumagawa ng thumbnail? Diba? Merong gulat, surprise emotion, merong natutuwa na emosyon, merong nagtataka. So, napaka-importante ng mga emotions na yan sa thumbnail na gagawin natin. Diba guys? Isipin niyo kung parang patay yung mukha natin doon sa thumbnail, yung tipong parang pang-ID picture, diba? Eh, parang kahit ikaw mismo, hindi mo i-click yung sarili mong thumbnail. Sabi ko nga, mas mabilis mag-click ang tao kapag may mga ganitong emotion, di ba? Merong curiosity. Hindi ko naman sinasabi na parang hindi kinakailangan na OA yung dating nung, alam mo yon ng mukha natin, yung emotion natin doon sa thumbnail natin. Pero ang importante kasi doon, yung nararamdaman. Diba? Yung emotion natin, doon pa lang sa emotion, mapapaklik na yung mga tao, yung mga audience pag nakita yung thumbnail mo. Diba mga ma'am sir, kung ikaw po mismo ay hindi ka maku-curious sa mukha mo or sa thumbnail mo, bakit nila i-click yan? Diba? Kung ikaw mismo ay hindi ka satisfied doon sa thumbnail na gagamitin mo or ilalagay mo sa video mo, isipin mo lang bakit pa i-click yan ng mga viewers sa YouTube. Okay? So, mabilisan lang to. Mistake number 3, ito yung hindi match yung thumbnail sa title. Kailangan hindi nagkakalayo yung dalawang yan para hindi malito, hindi makonfuse yung mga viewers natin. At kailangan, kung ano yung ipinangako mo doon sa thumbnail, yun mismo yung nasa title mo. Kasi po pwedeng mangyari na mabilong ka doon sa misinformation or clickbait.
na alam nyo naman, bawal na din kasi yan kay YouTube, yung sobrang clickbait. Yung dinadaan sa thumbnail, tapos pagdating sa content, iba naman pala. At ito guys, itong mistake number 3, ito yung pinakadelikadong mistake na ginagawa natin sa ating mga thumbnail na pumapatay ng ating CTR kaya wala tayong views sa mga videos. Kaya sa mga nagtatanong, ma'am, bakit kaya wala akong views? So kindly check your thumbnail o baka naman hindi ka naglalagay ng thumbnail sa mga videos mo. So, alam niyo po ba na napaka-importante niyan kasi sabi ko nga, yung mga tao sa YouTube, hindi yan tumitingin una sa ating mga videos. Yung unang hinuhusgahan at tinitingnan yan is yung ating thumbnail. Ano yung thumbnail? Ito yung pinaka-cover page ng mga videos natin. Kaya itong number 3 guys, please take note, 'di ba? Sabihin na natin, oo nga, maganda nga yung iyong thumbnail, pero yung content mo, yung title mo, hindi tugma. Ang magiging resulta niyan kung hindi tugma, yes, oo, kinlik kasi nga maganda naman yung thumbnail, pero nag-stay ba? Hindi. Pinatapos ba yung video? Hindi. Diba guys, isipin niyo kapag na-click yung video mo, tapos hindi mo dineliver yung promise mo doon sa thumbnail. Asahan natin guys, na bababa yung CTR ng mga susunod nating videos. At kapag bumaba yung CTR, wala talagang views yan. Okay, next, mistake number 4 sa mga thumbnail natin. Sobrang generic. So, ayun guys, Canva user kayo. Ayan, kung Canva user kayo, nakikita nyo may mga free template doon sa Canva. Okay lang naman gumamit tayo ng mga free template na yun guys as our thumbnail, pero much better na i-revise natin ng konti. Kasi isipin niyo sa dami ng mga Canva users, so ang dami mong mga kaparehas na template dyan. So sa sobrang dami mong kaparehas, diba? So yung audience mo, diba, kung hindi mo lalagyan ng muka yung thumbnail mo, at diba, hindi ba masyadong clear yung pangalan ng YouTube channel, malilito sila kung ano ba yung channel mo ba yun? Ikaw ba yung dati nilang napanood? Kasi nga, sobrang uniform. Ang daming mga kaparehas ng mga free template na yan, especially sa Canva. Kasi may mga ready, may mga ready na thumbnail na sa Canva na pwede nyong gamitin. Yun nga lang, ang ma-advise ko lang sa inyo guys, para maging unique naman yung thumbnail niyo. Masasabi nyo sa inyo talaga. 'Di ba? Even though na kinuha ninyo sa Canva, at least ni-revise nyo. I-revise nyo man lang yung text, lagay doon, palitan nyo ng kulay, or maglagay kayo ng mga shapes. At least may konting revision kayo na ginawa. Sabihin nyo, kapag tinakpan yung channel name nyo, makikilala ka pa ba? Makikilala pa ba tayo kapag tinakpan yung channel name natin? Kung hindi, so ayusin natin yan. So, yan talaga yung kailangan, isa sa mga mistake na kailangan natin ayusin. Last mistake. Mistake number 5, walang curiosity. On which is isa rin sa napaka-importante ito. Kapag hindi na curious yung mga audience natin, hindi na curious yung mga viewers, yung mga tao na yan sa YouTube, doon pa lang sa thumbnail mo, asahan mo na hindi i-click yan. At asahan mo na rin, walang views yung video na yan. Alam nyo po ba mga ma'am sir, na ito yung isa sa mga sikreto ng mataas na CTR sa YouTube. Merong curiosity effect sa thumbnail pa lang. Para talagang i-click nila at panonoorin nila hanggang dulo. Kahit 80% ng video mo. So maganda-ganda na yung retention yan. And kapag maganda yung retention natin, sabi ko nga sa'yo, mas nire-recommend yan ng algorithm. Kasi iniisip ni algorithm, wow, nag-stay yung mga viewers niya. Ibig sabihin, maganda yung ginawa niyang content. Nagustuhan ng mga viewers dito sa YouTube. I-recommend natin to. Isa yung mga utak ng mga audience, ng mga tao, di ba? Gusto nila yung, yung kulang yung information para ma-curious sila. So, ayun mga ma'am sir, ako, i-share ko lang sa inyo kung paano po ako gumagawa ng thumbnail, pero hindi po ako professional sa paggawa ng thumbnail. So, ako, ginagawa ko lang yung best ko and ina-apply ko dito kung ano yung mga natututunan ko sa ibang mga content creator din, guys. Yes, ako po ay nag-o-observe din sa ibang mga content creator kapag meron akong natutunan and nakita kong pwede kong i-apply, na pwedeng mag-grow din yung channel ko. So, tinatry natin yan, ginagawa natin yan. And once
once na nakita ko na, ay, okay nga, no? Effective nga. So, di ba, wala namang masama doon. Kaya ako, sinishare ko lang din sa inyo kung ano yung mga nalaman ko, natutunan ko, na-experience ko na nag-work sa channel ko. So, ako guys, sa paggawa ng thumbnail, ang pinaka-formula ko dyan, unang-una, malakas na idea. So, kailangan strong, meron tayong strong na idea kaagad once na gumawa tayo ng thumbnail. So, ano ba ang idea ng gagawin kong thumbnail? So, unang-una dyan, ano ba yung topic mo? So, doon ka magka-come up ng strong idea for your thumbnail. And pangalawang formula dyan, kailangan malakas, yung sabi ko nga sa inyo, malakas na emosyon. So, napaka-importante niyan. And talagang masasabi kong nag-work talaga yan sa channel ko, sa mga videos ko. And pangatlong formula, as much as possible, sinisikap ko na maikli lang. No, limited lang yung mga text, yung words na nakalagay sa aking thumbnail. And pang-apat, I'll make sure na merong, alam mo yon, merong magpupush sa utak ng mga viewers ng audience na mako-curious sila. Na merong tanong. Diba? Merong tanong sa utak ng mga viewers, mga audience, na kung saan maaakit talaga sila na i-click yung video. Kung kaya mong ipaliwanag yung thumbnail mo ng 3 to 5 seconds, diba? Or 3 to 10 seconds, ayan, ibig sabihin pasado na yan. Ayun, di ba? Parang ang nangyayari, magkakaroon ng self-survey doon sa video or thumbnail na ginawa mo. Kung ikaw yung viewer, ano ba, i-click mo ba yan? Papanoorin mo ba yan? Yung hindi, wag mo muna i-publish. Diba? I-revise mo muna ng konti, edit mo muna ng konti, baka meron pang igaganda, meron pang i-improve. And then, if you think na, ayun, kaya mo nang sagutin, once na tinanong mo sa sarili mo, di ba, pwede mo nang i-publish yan. So, ayun lang mga ma'am sir, sana nakatulong sa inyo yung maikling video na to about sa CTR killer, thumbnail mistakes na pumapatay ng CTR natin dito sa YouTube. Ayan, I hope nakatulong ito sa mga baguhan, sa mga aspiring YouTubers. Ayan, and I hope maging effective din ito sa pag-grow ng inyong mga channel. And if you think na nakatulong guys, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell dyan sa ibaba para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos na katulad nito. And before I end guys, gusto ko lang magpasalamat sa mga members ng aking channel. And also, shout out din sa mga bagong members po ng ating channel this month. And bago ko makalimutan guys, ayan, gusto ko din magpasalamat doon sa lahat ng naki-join sa first live stream natin nung last Saturday. Ayan, thank you sa lahat nakapanood. Ayan, nando doon sa live natin last Saturday. Thank you so much guys sa support ninyo. So ayun guys, inaayos ko rin yung schedule ng ating live stream kasi magkakaroon na rin tayo ng weekly live stream dito sa channel natin. And also, I just want to say thank you din sa mga loyal subscribers natin, bagong subscriber ng ating channel. Ayan, sa mga loyal supporters natin dyan, lagi sa comment section. And guys, thank you so much sa inyong lahat. And I hope, I wish na lahat tayo ay sumakses dito sa YT. So, ayun lang guys, have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!